Ang landas ni Makapuyat. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang binatang ang pangalan ay Makapuyat. Ipinanganak siya sa isang pamilya na salat sa yaman ngunit sagana sa pangarap. 3 taong gulang pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama, kaya si Aling Rosa, ang kanyang ina, ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Lumaki si Makapuyat sa isang lumang kubo na halos gumuho na sa tindi ng ulan. Wala silang kuryente, at gabi-gabi gasera lang ang nagsisilbing ilaw nila habang kumakain ng kanin na may asin o tuyo. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawala ng ngiti si Makapuyat. Balang araw, Nay, wika ni Makapuyat habang nag-uugas ng pinggan, magkakakotse tayo. Bibili ako ng bahay na may sariling palikuran. Tumawa lang ang kanyang ina. Hindi dahil hindi niya pinaniniwalaan ang anak, kundi dahil alam niyang sa puso ni Makapuyat, totoo ang pangarap. Sa edad na 7, natuto na si Makapuyat magtinda ng gulay sa palengke. Bitbit ang bayong na mas malaki pa sa kanya, binabaybay niya ang putikan at init ng araw para lamang kumita ng barya. Kapalit ng kita ay isang tasa ng lugaw at kapirasong tinapay. Pagdating sa paaralan, laging pagod si Makapuyat. Ngunit kahit inaantok at gutom, hindi siya nagpapa-absent. Sabi nga niya sa sarili, kung susuko ako, babalik lang ako sa putik. Madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase, pulubi. Amoy isda, ngunit hindi siya gumaganti. Alam niya ang totoo, hindi niya kasalanang siya'y mahirap. Nang siya'y maglabing-anim, nagpasya siyang lumuwas sa Maynila. Bitbit ang isang bag na may 3 pirasong damit, isang pares ng tsinelas, at 500 pisong inipon ng kanyang ina mula sa paghuhugas ng damit, naghanap siya ng mas magandang kapalaran. Sa Maynila, nagtrabaho siyang tagabuhat sa construction site sa umaga, at nag-aaral sa Alternative Learning System, ALS, sa gabi. Doon niya nakilala si Mang Ben, isang matandang karpintero na naging parang pangalawang ama niya. Makapuyat, sabi ni Mang Ben habang sila'y nagpapahinga, hindi mo kailangang maging matalino para umasenso. Kailangan mo lang ng tiyaga at respeto sa bawat piso. Naninindig ang balahibo ni Makapuyat sa bawat payo ni Mang Ben. At araw-araw, sa bawat sahod niyang kaunti, tinatabi niya ang 10% para sa kinabukasan. Isang araw, habang nag-aayos siya ng sirang upuan sa barong-barong nilang inuupahan, may ideya siyang pumasok sa isip. Paano kung mag-repair ako ng lumang muebles tapos ibenta ko online? Mula sa mga sirang kahoy sa construction site, gumawa siya ng simpleng mesa. Kinuha na niya ng litrato gamit ang luma niyang cellphone at ipinost sa isang buy and sell group sa Facebook. Makalipas lang ang 2 araw, may bumili. Halos hindi siya makapaniwala. Hindi ito limos. Pinaghirapan ko to, wika niya habang hawak ang unang kinita sa sariling gawa. Mula roon, linggo-linggo siyang gumagawa ng mga recycled furniture. Unti-unti, nakilala ang pangalan niyang Makapuyat Works sa social media. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos si Makapuyat sa ALS at kumuha ng short course sa entrepreneurship. Sa tulong ng isang NGO na tumutulong sa maliliit na negosyante, nakakuha siya ng maliit na puhunan para gawing lehitimong negosyo ang kanyang gawain. Nakapagpatayo siya ng maliit na workshop, kumuha ng 2 karpintero, at kalaunan ay 5. Iba't ibang mga kliyente ang lumalapit sa kanya, mula sa mga kafe, kondo, hanggang sa malalaking kumpanya. Ngunit kahit lumalaki na ang negosyo, hindi nagbago si Makapuyat. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa baryo nila at nagtuturo ng basic carpentry sa mga kabataang walang trabaho. Nagpatayo pa siya ng maliit na silid-aralan sa tapat ng kanilang dating kubo. Isang araw, inimbitahan siya ng barangay upang magsalita sa graduation ng mga estudyante. Sa harap ng mga kabataang puno ng pangarap, tumayo si Makapuyat, nakapolo, malinis, ngunit dala pa rin ang simpleng ngiti ng batang minsang naglakad sa putik. Ang yaman, aniya, ay hindi lang nasusukat sa pera. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Mula sa likod ng entablado, napaluha si Aling Rosa habang pinapanood ang anak. Sa wakas, ang batang minsang nangarap ng palikuran ay ngayon may sariling kumpanya, at higit sa lahat, may puso pa ring marunong lumingon sa pinanggalingan. Ngayon, si Makapuyat ay hindi lamang kilala bilang isang matagumpay na negosyante. Isa siyang inspirasyon, patunay na kahit gaano kahirap ang simula, basta't may tiyaga, disiplina, at puso, darating ang tamang oras. At kapag dumating na ang tagumpay, huwag kalimutang ibahagi ito. Dahil sa dulo ng bawat landas, mas mahalaga pa rin ang kabutihang naiiwan kaysa sa kayamanang nakamit.